Ano sa palagay mo? Bakit ganyan ang ginamit naman tanong ni Mr. Soriano? Naghahanap ng tabla. Naghahanap ng tabla? Opo. Kailangan pa bang maghanap siya? Aba, hindi na, Mr. Soriano. Hawakan mo lang yung mukha mo. Gano'n na yun. Tabla na yun. Ang narinig po ninyo na nag-uusap yung dalawang pantas ni Ginoong Soriano. Si Babanes at si Reste. Parang mga lata ng bagoong na walang laman yung dalawang yun. Hindi mo maintindihan kung ano talaga ang kanilang paninindihan. Yung 20,000 miyembro niya. Ito, hindi naman nangungutong lang si Mr. Soriano. Sa may kong salita, hinihinga na ng abulo. Pagkatapos, kinukutungan pa. Ayun, na mga nanonood sa pagkakataong ito. Hindi mo namin sinisira si Mr. Soriano. Walang dahilan eh. At wala na tayong sisirain sa sino naman ang nag-isip na kahit naman napakabugok na kabuka na kanyang mga alabay. Hindi siguro iisipin yung gano'n eh. Alam po ninyo mga kababayan, parang gusto na po namin maniwala doon sa sinasabi ng iba. Kapatid na rin para daw nakabato o durog itong barkada ni Mr. Soriano. Hindi po dapat isaba ng loob ng sinubang kung masabi namin na itong si Mr. Soriano hindi gaanong pinaggagagabit yung kanyang isip. Hindi pa raw po inihahagi si Satanas. Mabuti yung sinabi niyang talata. Basahin natin sa ating mga kababayan. Opo, ito pong nakasulat sa Apokalipsis 2 sa talatang 9, pansinin po nyo. At inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas. Doon pa lang Kaya nga inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang dumadaya sa buong sanlibutan. Inulit-ulit. May binanggit ko kasi doon inihagis. Ulit pa natin. Sila'y inihagis sa lupa. Inihagis sa lupa. Sabi, hindi para. Inihagis sa lupa. At ang kaniyang mga anghel ay inihagis na kasama niya. Ulitin mo natin yung huling bahagi ng talatang 9. Opo. At narinig naman ninyo, binasa po ng kapatid na rin Ang sabi niya, siya'y inihagis sa lupa at ang kanyang mga anghel. Siya'y. Yung binanggit dun sa unan. Si Satanas, si demonyo, hindi nagtatawag na matandang ahas. Kaya nga matandang ahas doon pa sa halamanan ng Eden. Kasabihin ni Mr. Soriano, hindi si Satanas yun. Maliwanag Hindi, matina mo gumagamit kayo ng talata, hindi nyo naintindihan. Kami naman ang babasa. Tignan natin kung inihagis nga yan sa Eden. Kung Eden nga ang pinuntahan yan. Basahin natin, kapatid na Willie. Pakibasa. Ito po ang sinasabi sa Apokalipsis sa 12 at ang talata po ay 7 patuloy. Ang nagkaroon ng pagbabaka sa langit, si Miguel at ang kanyang mga anghel ay nakipagbaka sa dragon at ang dragon at ang kanyang mga anghel ay nakipagbaka. Nagkaroon pala ng pagbabaka sa langit, kapatid na Willie. Opo. At ang dragon at ang kanyang mga anghel nakipagbaka. At hindi sila nanganalo. Hinasumpungan pa man ang kanilang dako sa langit. At inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang dumadaya sa buong sanlibutan. Kita mo na, nung ihagis pala ito, ang titulo nito, dumadaya sa buong sanlibutan. Ha? Opo. Sa Eden ba nakadaya na siya sa buong sanlibutan? Nung ihagis siya, nag-uumpisa pa lang po. Dito ang termino, dumadaya na sa buong sanlibutan nung ihagis. Kita ba yan, Brad? Hindi totoo. Yung paniniwala ni Bularan na doon pa sa Eden na ihagis na. Kasi nung ihagis, ang kanyang ang akusasyon na sa kanya ng Biblia, siya yung dumadaya sa buong sanlibutan. At saka nung ihagis siya, sabi ni Kabularan, matandang ahas. Bakit nga matandang ahas? Dahil sa Eden pa. O kita mo na, kung sa Eden pa inihagis, dapat batang ahas pa nun. Kabularan. Matandang ahas. Kaya nga matandang ahas doon pa sa halamanan ng Eden. O kita mo na, kung sa Eden pa inihagis, dapat batang ahas pa nun.
Agis matanda na eh. Di hindi doon sa edin niya naganap. Maliwanag ho, na sinasabi, pati na ngayon kanyang mga anghel ay inihagis. Kaya ho pala nasa edin yung ahas eh. O, mga magulang. At kaya nga tawag yung matandang ahas sapagkat inihagis sa lupa. Natural. Hindi ba? Natural. May naghagis sa kanya. At meron namang pinaghagisan. Ang naghagis ay ang Diyos. At dito nga inihagis sa lupa. Kaya nga ang tanong natin eh, kung hindi pa naihagis, sino yung nasa halaman ng Eden? Tingnan mo na, may tanong daw siya eh. Hindi, pagbigyan naman natin, buti ka mo lang yung nagtatanong ka, maliliwan natin. Hindi pa ka naihagis. Kung sino eh, kayo nasa halaman na ng Eden. Ati naman, tingnan natin sa Biblia kung sino yung nasa halaman na ng Eden. Pakinggan mo ha, sa 3 ng Hinesis. Ito po ang mababasa. Ang ahas nga ay lalong puso kaysa alinman sa mga hayop sa parang nalilikha ng Panginoong Diyos. Kita mo na, sino yung nasa Eden? Ang ahas nga lalong tuso kaysa mga hayop sa parang nalilikha ng Diyos. Kalilikha-likha pa lang ng Diyos doon sa mga ahas doon sa parang. Pero may isang namumukod na ahas doon na pinakatuso sa lahat. Walang nakanulat matandang ahas. Ahas lang. Ahas lang, hindi matandang ahas. Biro mo, kung di mo pa tinanong kay Brother Eli, hindi mo alam kung naiagis na o hindi yung tatay mo. Ay, wala kamalay-malay sa pangyayari. Sahin mo yan nasa TV screen. Ministro Namaril, miyembro ng Iglesia ni Cristo, beheaded at inihaw yung tao. Pero mo, hindi ba nakakapangundisyon ng mind ng tao yan? 3 Iglesia Vigilantes not for beheading and roasting men. Pero mo, inihaw pa. Inihaw! Ang liwanag! Ang liwanag! O ayan mo, pati bungulong inihaw, ayan, ang liwanag! Ang lukosa, sabi mo kami nagkukondisyon ng tao. Ang aming mind ang naikondisyon ng pangyayari sa ating bansa. Na, pati pulis, ginugulpi nyo. Kung yung pulis ginugulpi nyo, yung ordinaryong pagtayo hindi nyo gulpuin. Nako, sasabi mo nangungondisyon kami. Dito tayo yan. Saksi ang kasaysayan ng Pilipinas kung gaano kayo kalupit. Limang estudyante ng PUP, tinepok niya sa loob ng kapilya. O, di ba totoo? Di ba totoo? Asan yung hatol ng Korte Suprema? Convicting your members of murder dahil sa 5 estudyante ng PUP, pinatay ninyo dahil lang sa basketball. Kita mo na. Yan ba ngayon? Kami ba nagkukondisyon ng mind ng tao? Kami rin na i-kondisyon yung isip namin, mag-ingat kami sa inyo dahil malulupit kayo. Ang pangyayari ang kumukondisyon pati sa isip namin na talagang maniwala kaming malulupit kayo. Maging ang ibang samahan ng pananampalataya ay nakisakay na rin sa kontrobersyal na palitan ng pahayag ng dalawang panig. Isa na naman ang naglakas ng loob na harapin si Brother Eli sa isang debate. Si Ginang Eli Ramos ng Biblical Christian na nakabase sa Estados Unidos. Bakit ganon? Dito sa footnote. The footnote dito sa New International Version for verse 15. The Hebrew for Lord sounds like and may be derived from the Hebrew for I am in verse 14. Kaya yung Lord ay derived from I am. Okay? Si ako. Okay? Dito rin sa New American Standard Bible, ang footnote dito sa Exodus 3:14, nung sinabi ng Panginoon, I am that I am.